Go. Isang maaliwalas na umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Teacher Maynard, ang inyong guro para sa araw na ito. Malinaw ba akong naririnig at nakikita? Opo. Ayan, maraming salamat. Ngayon at malinaw na akong naririnig at nakikita, atin ang simula ng klase sa isang panalangin. Yan, tayo na't manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na kami ay narito sa klase upang matuto at magamit ang mga ito sa aming hinaharap tulad na lamang sa pagtatrabaho at paghahanap buhay. Naway kami ay inyong gabayan at aming mapahalagahan ng pag-aaral upang makamit ang tagumpay at aming mga pangarap. Ika'y aming pinupuri at pinasasalamatan at itinataas na po namin ang lahat ng ito sa iyong pangalan. Amen. Amen. Ayan, muli magandang umaga sa ating lahat. Ayan, Magandang kompleto ba umaga tayo ngayong araw? Hello? Ayan, titignan ko muna kung kompleto tayo ngayong araw, ano? Ayan, sa aking palagay ay kompleto naman tayo ngayong araw. At maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong araw sa ating klase. Kamusta na kayo? Okay lang po. Mabuti Ayan. naman po. Ayan, napakagandang pakinggan na maayos tayo at mabuti ang ating kalagayan ngayong araw, no? Dahil nga ng pandemya at nasa gitna tayo ng krisis. Ngayon, ang ating aralin para sa araw na ito ay ang kahalagahan ng pag-aaral. Ano-ano ang ating layunin? Una, matukoy ang mga dahilan kung bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral sa paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay. Ikalawa, mapahalagahan ang pag-aaral bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay. At ikatlo, makabuo ng plano batay sa pagpapahalaga sa pag-aaral bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay. Ayan ang gusto kong makita sa inyo na inyong makamit ngayong araw. Ano? Naiintindihan ba ang ating mga layunin? Syempre po. Opo. Maraming salamat. Ngayon, bago natin simulan ng klase at bago natin gawin ang ating panimulang gawain, nais kong ituro sa inyo ang pagsang-ayong galaw. Ano nga ba ito? Aba, syempre po. Ayan, atin nga itong gawin. Aba, syempre po. Yan. Napakamasunuri ng aking mga mag-aaral. Gagawin natin yan kapag ako'y nagtatanong at ang inyong sagot lamang ay oo at naiintindihan po namin, sir. Ayan yung kapalit natin, no? Doon sa mga salitang iyon. Ayan. Atin nang simula ng klase sa ating panimulang gawain. Ano nga ba ang ating panimulang gawain? Ang ating panimulang gawain ay inihango ko sa guest Instagram. Ano nga ba iyon? Ang Guess the Gibberish ay isang sikat na laro of filter sa Instagram, gaya nga ng aking sabi, na kung saan huhulaan ng isang individual habang naka-selfie mode ang kanyang cellphone, ang mga salitang Ingles na lalabas sa kanyang uluhan, no? Ayan, upang makabuo ng isang salita sa loob lamang ng 9 na segundo. Ayan, tingnan natin ang isang halimbawa. Ayan. Makikita natin sa halimbawa na ito ang mga salitang inyong huhulaan at sa loob lamang ng 9 na segundo dapat nahulaan niyo na ito. Matapos ang 9 na segundo ay lalabas ang totoong salita. Ayan. Ayan ang ating pinaghanguan ng ating panimulang gawain. Ano ang ating gagawin ngayon? Ako ay magpa-flash ng 5 salita na inyong huhulaan sa loob lamang ng 9 na segundo. Nais kong makita ang inyong mga kasagutan o hula sa mga salitang aking ipa-flash sa ating chat box dito sa Zoom. Naiintindihan ba ang ating panuto? Aba, Syempre po. Yan. Ngayon, tayo pupunta na, no? Ating panimulang gawa. Handa na bang lahat? Ayan, nawala. Sorry. Mag-share ulit ako ng screen. Dali lamang. Ayan. Handa na bang lahat? Aba, syempre po. Ayan, simulan na natin. Para sa ating unang salita,
Engine here. Ano kaya ang salitang mabubuo natin dyan? Engineer. Ayan, nakikita ko may sumasagot na ng engineer. Ayan, Andrea. At tama ang inyong hula. Ang tamang sagot ay engineer. Sunod na salita ay baker. Ano kaya ang salita? Baker. Ayan, sabi ni Gabriela, baker. Ang tamang sagot ay baker. Tama si Gabriela at GB, no? Sunod ay call center agent. Call center agent. Ayan, sabi ni Gabriel, call center. Yan, tama ang inyong mga hula. Ano? Para sa ating ika-4 na salita, magaling ng ating mga mag-aaral. Heighter. Ano kaya iyon? Heighter. Teacher. Yan. Ang tamang sagot ay teacher. Yan, napakagaling talaga ng ating mga mag-aaral. At ang huling salita ay only rest tell her. Ano kaya yon? Only rest tell her. Ayun, online reseller. Tama ang ating mga kasagutan. Yan. Napakagaling talaga ng ating mga mag-aaral, no? Ngayon, ano ang inyong naramdaman habang hinuhulaan ng mga salita? Yan, nawalan naman tayo. Pasensya na. Ang GB, ano ang iyong naramdaman habang hinuhulaan ng mga salita? Siyempre po, nalito po. Pero na-excite po ako dun po sa paghuhula po ng mga words po. Yan, no? Maganda. Ganon din ba ang iba nating mga mag-aaral? Ha? Ayan. No. Ayan. Ano ang napansin nyo sa mga salita? Andrea, anong napansin mo sa mga salita? Mga pangarap po ng karaniwang bata tsaka mga trabaho po. Yan, tama, no? Ang mga salitang iyon ay pumapatungkol sa mga trabaho. Ayan, nais kong malaman kung ano nga ba ang inyong mga ninanais na trabaho. Kabilang ba yung mga trabahong inyong ninanais ay yung inyong hinulaan? Maaari ba nating i-type dito sa ating chat box ang inyong mga pinapangarap na trabaho? Ayan. Flight attendant. Ayan, si Gabriel, gustong maging architect or civil engineer. Yan, napakaganda. Yan. Ngayon at alam ko na may napupusuan na kayong mga ninanais sa trabaho. Ano nga ba ang ating gagawin upang makamit ang mga trabahong iyon? Ano? Sa ating susunod na gawain, at tayo'y manonood ng isang video na kung saan titingnan natin kung paano nga ba nakamit ng bida ang kanyang pinapangarap na trabaho. Ang pamagat ng video iyon ay ang edukasyon. Ayan, panood. Aba, syempre po. Aba, syempre. Ayan. Dali lamang. Nawala ulit. Pasensya na. Ay. Wait lamang, ano? Ayan. Sa video, gusto ko mag-take down notes kayo ng mga mahahalagang video para makatulong sa inyo mamaya sa pagsagot ng ating mga katanungan. Ayan. Handa na ba? Aba, Aba, syempre Aba, po. syempre. Ayan. I-play ko na, no? Hindi tayong maigi. Marahil hindi na bago sa atin ang kwento ng isang mahirap na naging matagumpay sa buhay dahil sa kanyang pagsusumikap. Kaya nga siguro, gayon na lamang ang pagsusumikap ng aking mga magulang na makapagtapos ako ng kolehiyo. Dahil para sa kanila,
edukasyon ang susi sa inaasam na tagumpay. Kaya nga, lahat ay binigay nila, makapagtapos lang ako. At heto, sa wakas ang aking diploma, ang simbolo ng aking tagumpay at simula ng aking kwento. Heto na. Kabahan. Matatanggap kaya ako? Naalala ko tuloy si Ma'am Kumuyog. Dahil kung hindi sa kanya, hindi ko matututunan ang salitang discipline and punish. Heto na, kinakabahan ako. Tatanggap kaya ako? Lord, ikaw na po ang bahala. Salamat po, Lord. Sa wakas, makakabawi na rin ako sa aking mga magulang. Tama ang nanay at tatay. Edukasyon ang susi sa aking tagumpay. Ayan, naintindihan ba ang kwento? Hello? Opo. Ayan. May mga ilang katanungan ako sa inyo mula dun sa video, ano? Ngunit bago yun, ang ating gagawin. Sa ating sunod na gagawin, may 6 akong katanungan at gusto kong pumunta kayo sa Jamboard. Dito makikita ninyo ang 6 na katanungan. Pipindutin lamang itong araw na ito. Ayan. Meron tayong 10 pages. Sa 10 pages makikita ang bawat katanungan. Ang mga tanong ay nakabilog. Ayan, nakikita nyo ba? Hello? Ayan. At kayo isasagot gamit ang mga sticky notes na ito. Ayan. Pipindutin nyo lamang ang aking binubulugan upang lumabas ang sticky note. At maaari nyo nang i-type ang inyong sagot. Ito ang ating format, sagot at ang pangalan. Yan, naiintindihan ba ang ating gagawin? Syempre po. Yan. Salamat. No, maaari na tayong pumunta sa Jamboard at meron lamang tayong 3 minutes upang sagutan ang mga katanungan. Meron tayong 6 na katanungan, aking uulitin, no? Maaari niyong ilipat ang bawat pages. Sisimulan ko ng ating timer. Maaari na kayong magsagot. Puntahan lamang ang ating link na nasa chat box. Ayan, nakikita kong may mga nasagot na, no? Ilagay natin ang ating pangalan. Huwag natin kalilimutan upang malaman ko kung kanino bang sagot ng tayong 1 minuto. Mahigit 1 minuto. Yan, may mga sagot na si Andrea. Si GB rin, ano?
Kung inyong makita ang mga katanungan, maaari niyong ilipat ang bawat pages, ano? May sagot na rin si Gabriel. Yan. Segundo upang sagutan ang bawat katanungan. Ayan, 10 segundo upang sagutan lahat ng katanungan. Ayan, tapos na. Para sa unang katanungan, sino maaaring magbahagi ng kanyang sagot? Tawagin natin si Alexi. Alexi, ano ang iyong sagot para sa unang katanungan? Ano ang naging susi ni Mylene upang makamit ang kanyang ninanais na trabaho? Alexi? Alexi? Ayan, si Gabriel na lang. Gabriel? Ang nagsilbing susi ni Mylene nais na trabaho ay ang linyang sinabi sa kanya na ang edukasyon ay susi sa inaasam na tagumpay. Ayan, tama, no? Ayan. Nakikita ko naman na halos lahat sa atin ay edukasyon ang sagot. At tama naman ang inyong mga kasagutan dahil nga sa sinabi ni Mylene. Ayan. Para sa ikalawang katanungan, andyan na ba si Alexi? Okay na po. Sorry po. Ayan. Alexi, paano inilarawan ni Mylene ang susi sa kanyang tagumpay? Sa pamamagitan po ng pagsusumikap. Ayan, tama. No? Nakita natin na sa pagsusumikap sa kanyang pag-aaral ay nakamit niya ang tagumpay at sa tulong na rin ng kanyang mga pamilya at guro. Ayan. Nakikita ko rin na tama ang ibang sagot sa katanungan na ito dahil nga mula ito sa video at inyong naintindihan. Sa ikatlong katanungan, ano ang iyong naramdaman, GB, matapos makita na nakamit ni Mylene ang tagumpay? GB? Siyempre po nakamit niya na po yung pinaka-inaasam niya pong trabaho po. Ayan, di ba? Nakakatuwang makita na ang isang tao ay makamit ang kanyang tagumpay sa buhay. Ayan. At malamang sa malamang, kapag nakamit ninyo ang inyong tagumpay o mga ninanais sa buhay, lalo na ang mga trabaho, ay mas masaya pa kayo, no? Alam natin yan. Para sa ika-apat na katanungan, ano ang aral na iyong nakuha? Ayan. Si Gabriel. Gabriel? Ayan. Ano ba si Gabriel? Gabriel, anong iyong kasagutan? Ang aral na aking nakuha mula sa video ay walang imposible maliban na lang kung ito ay inisip mo nang hindi mo ito kayang gawin. Ayan, Makamit. no? Ayan, tama si Gabriel. Ang walang imposible sa buhay, ano? Maliban na lang kung susuko ka na makamit yung mga gusto mo sa buhay. Pero kung nais mong makamit ang mga gusto mo sa buhay, ay atin lamang itong tiyagain upang makuha. Gawin natin ang lahat upang ito'y makuha. Maaari bang mag-share din si GB ng kanyang kasagutan para sa ika-apat na tanong? Ika-apat na GB? tanong po. Magsumika para makamit ang pangarap. Ayan, nakita natin na nagsumikap nga. Ayun nga yung nakuha ni GB aral, ano?
dahil doon sa video. Ayan. Napakahusay talaga ng ating mga mag-aaral. Ang ikalimang katanungan ay, magagamit mo ba ito bilang isang mag-aaral? GB. GB? Apo, magagawa po natin ito sa pamamagitan ng gawin po itong inspirasyon po para sa atin. Ayan, tama. Napakagaling talaga ni GB. At nakikita ko rin na ang inyong mga kasagutan ay napakaganda at naaayon naman sa ating mga bilang isang mag-aaral na ay magagamit nyo nga ang inyong mga aral na nakuha. Sa huling katanungan, wait lamang. May sagot ba sa ating na katanungan? Ayan. Andrea, paano mo ilalarawan ang edukasyon o kahalagahan ng pag-aaral base doon sa video? Ikaw ang bida. Sa pamamagitan po ng tula, mailalarawan ko po ang kahalagahan ng pag-aaral sa aking buhay tsaka sa aking hinaharap. Ayan, napakagaling ano. Napakahusay. Magagamit nyo nga iyon, no? Napakaganda ng paglalarawan ni Andrea at ang inyong mga inilagay dito sa ating Jamboard ay napaka malaman, no? At naayon. Napakagaling ninyong lahat. Ngayon, para mapalalim natin ang ating pag-aaral sa kahalagahan ng pag-aaral, ay narito si Teacher Jamie upang palalimin pa ang ating kaalaman. Teacher Jamie. Ayan, maraming salamat, Teacher Maynard, at magandang araw muli sa ating mga mag-aaral. Ako nga pala si Teacher Jamie at ngayon ay dadako na tayo para sa ating talakayan. Pero bago muna yan, ay isi-share ko muna ang aking screen para sa aking presentasyon. Ayan, nakikita niyo na ba ang aking screen? Aba, syempre po. Ayan, mahusay. Magsisimula na tayo para sa ating talakayan. Marahil bilang isang mga mag-aaral ng high school ay mayroon kayong mga gawain na kayo ay nahihirapan at kung minsan ay tinatamad na kayong mag-aral. Ngunit paano na lamang ang inyong pangarap na hanap buhay o negosyo kung titigil na kayo sa pag-aaral? Kaya naman ngayong araw ay pag-uusapan natin ang halaga ng pag-aaral sa paghahanda para sa paghahanap buhay o pagnenegosyo. Ayon kay Garciarolo, may tatlong halaga ng pag-aaral sa paghahanda para sa paghahanap buhay o pagnenegosyo. Una na dito ay ang pag-aaral daw ang unang hakbang upang matutunang maghanap ng trabaho at magpatayo ng negosyo. Dahil sa edukasyon, nalalaman nyo kung ano ang iba't ibang klase ng trabaho na mayroon sa ating lipunan at dito nyo rin malalaman kung ano ang prosesong pinagdadaanan ng pag-a-apply sa isang trabaho at maging sa pagpapatayo ng sariling negosyo. Ang ikalawang halaga naman, ang pag-aaral daw ang naghahasa ng mga kakayahan gaya ng pagbasa, pagsulat, pagbilang at pagsagot ng mga pagsusulit. So naniniwala ba kayo na dahil sa pag-aaral natuto kayong bumasa, sumulat at magbilang? Aba, syempre. Ayan, Opo. mahusay. Dahil yung mga kakayahan na ito ay gagamitin nyo rin kapag kayo ay naghanap buhay o nagnegosyo. Halimbawa na lang kapag nag-apply kayo ng trabaho, merong mga eksaminasyon na kinakailangan ninyong maipasa upang maging kwalipikado sa ina-applyan ninyong trabaho. Ang ikahuling halaga naman, ayon kay Garciarolo, ay ang pag-aaral ang magiging kasangga ninyo sa mga problemang kakaharapin sa inyong trabaho o sa inyong negosyo. Sapagkat dahil sa edukasyon, nahubog kayo na matutong bumangon sa tuwing nadadapa at matutong solusyonan ang mga problema. Kaya naman, bukod pa rito, sabi rin ni Garciarolo, kailangan ang lahat ng kasanayan sa pag-aaral para maabot ang mga nais sa buhay sa pagtatrabaho man ito sa isang kumpanya o sa pagpapatayo ng negosyo. Ayan, upang mapalawak pa ang inyong kaalaman sa ugnayan ng halaga ng pag-aaral at
sa paghahanap buhay o pagnenegosyo, dadako tayo sa isa pang slide. Sabi dito, malaki ang kaugnayan ng kasanayan at natapos na formal na edukasyon sa pagtatagumpay sa merkado ng paggawa. Sinasabi dito na ang mga taong nakapagtapos ng pag-aaral ay may mataas na kasanayan at maraming kasanayan na nangangahulugan na sila yung may mataas na tsansa na magtagumpay sa buhay. Dahil din dito, yung mga taong nakapag-aral, sila yung may higit na malawak na oportunidad at may mas mataas na sahod kumpara sa iba. Gaya na lamang ng nandito sa ating table. Itong table na to, yung top 10 most in-demand jobs in the Philippines ngayong taon. So kung susuriin nyo mabuti, itong mga profesyong ito ay naghahangad ng mga aplikanteng nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman kung nanaisin nyo na mapabilang sa mga trabahong ito, kinakailangan magsumikap kayo sa pagtatrabaho at tapusin ninyo ang inyong mga edukasyon. Sa kanang bahagi naman ng ating table, makikita nyo yung average monthly salary. Ito yung kadalasang sahod ng mga trabahong nakalista sa ating table. At kung titingnan nyo naman dito, may kataasan at kasaganahan ang mga sahod nila na nangangahulugan na matutugunan nito ang pangangailangan ng isang pamilya. Ang susunod naman na paglalarawan ay ang porsyento ng walang trabaho sa Pilipinas noong Abril 2018. Kung makikita niyo dito, ang pinakamataas o ang pinakamalaking porsyento ng walang trabaho sa Pilipinas ay nagmula sa mga taong hanggang sekundarya lamang ang natapos. Sumunod dito ay ang mga taong nakapagtapos ng hanggang kolehiyo at ang pinakamaliit na bahagi ng walang trabaho sa Pilipinas ay nagmula sa nakapagtapos ng hanggang elementarya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na yung mga taong nakapagtapos ng hanggang elementarya lamang ay mas masagana ang buhay kumpara sa iba. Ibig sabihin lamang nito, maraming trabaho sa ating bansa ang nangangailangan ng mas kakaunting kasanayan o mas mababang kasanayan. At kadalasan sa mga trabahong ito ay hindi pang permanente o hindi pang matagalan at mas may mababang sahod. Kung kaya, hindi ito sumasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. So, nauunawaan niyo ba? Aba, syempre po. Bye, Ayan, syempre po. mahusay at nauunawaan ng lahat. Kaya naman, bilang mga mag-aaral, nais kong itatak ninyo sa inyong puso at isipan na mahalagang bigyang pansin ang pag-aaral upang maihanda ang sarili sa tatahaking trabaho o negosyo sa hinaharap. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Maylene sa kanyang video, ang edukasyon ang susi sa tagumpay dahil ito ang maghuhubog sa inyo sa mga kasanayan na kinakailangan nyo kapag kayo ay naghanap buhay na o nagnegosyo. Ngayon, para naman mailapat o may apply ang inyong natutunan sa ating talakayan, dadako tayo sa isang gawain. Itong gawain na ito ay isang online bulletin board kung saan magdidikit kayo ng mga sticky notes. So bago ko ibigay sa inyo ang access para sa ating online bulletin board, ipapaliwanag ko muna ang inyong gagawin. Ang bulletin board na ito ay pinamagatang paghahanda para sa pangarap na trabaho o negosyo. So ang gagawin nyo, bubuo kayo ng plano batay sa kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa ninanais yung trabaho o negosyo. So gagawa kayo ng plano kung paano kayo maghahanda sa pangarap nyong trabaho bilang mga mag-aaral. Ililista ninyo ang plano na nabuo ninyo dito sa mga kulay na sticky notes na may kita sa kanang bahagi ng ating bulletin board. At pagkatapos, magpo-post o mag-a-upload din kayo ng larawan dito sa ating online bulletin board. Larawan ito ng inyong pangarap na trabaho o negosyo. So para mas malinawan kayo, tingnan natin itong halimbawa. Ayan, meron ditong larawan ng isang guro. At ang plano niya ay nandito sa ibabang bahagi. Makikita niyo ang plano niya ay magsanay, sumulat at bumasa ng malinaw, aktibong makilahok sa mga presentasyon sa klase, at kumuha ng kursong BS Education. Huwag niyong kakalimutan na ilagay ang inyong pangalan sa ibabang bahagi ng sticky note upang malaman ko kung sino ang may-ari ng bawat sticky notes.
So may katanungan ba o naiunawaan niyo ba ang ating panuto para sa gawain? Aba, Aba, siyempre po. Ayan, mahusay. Maaari na kayong magsimula. Ilalagay ko ang link sa ating chat box upang inyong ma-access ang ating online bulletin board. Ayan. Mayroon lamang kayong 2 minuto upang tapusin ang online bulletin board. Magsisimula na ang ating timer. Ayan, 1.5 minuto. Okay, mayroon na lamang kayong minuto upang tapusin ang gawain. Tingnan natin kung meron ng mga nakapag-post sa ating bulletin board. Ayan, meron na akong nakikitang post ni Gigi. Okay, huling 20 segundo. Sana ay lahat ay nakapag-post na sa ating bulletin board. Ayan, dyan nagtatapos ang ating oras. Ayan, nakikita ko na ang dami ng nakapag-post. Ayusin ko lamang saglit itong ating bulletin board para makita ang lahat. Okay? So, magkakaroon tayo ng pagbabahaginan para makita natin kung ano nga ba yung mga plano ng bawat isa, no, sa pangarap nilang trabaho. Nais kong marinig ang boses ni Limuel. Limuel, nandyan ka ba? Maaari mo bang ibahagi ang iyong magiging plano para makamit ang iyong pangarap? Limuel? Pangarap ko po kasi maging farmer. Ayan, maaari mo bang basahin ang inilagay mong plano dito sa ating bulletin board? Wala pa po. Nakikita ko. Kailangan ko po matutunan magkwenta po. Hello, Limuel? Naku, mukhang nagkakaroon ata ng problema si Limuel sa kanyang internet connection. Babasahin ko na lamang ang kanyang ginawa. May kita na ang pangarap niya ay maging farmer at ang kanyang plano ay magsasanay akong magkwenta, magsasanay kung paano magtanim ng maayos at kung paano ba dapat alagaan ang mga halaman. At itong mga sinabi ni Limuel, maaari niya itong matutunan kapag siya ay nakapagtapos ng kanyang edukasyon o kapag siya ay nag-aral ng mabuti. So, isa pa, maaari pa tayong tumawag ng isa pang mag-aaral para magbahagi. Ito nakikita ko yung plano ni Gabriel. Maaari mo bang ibahagi ang iyong plano, Gabriel?
Ako ay dapat na mag-aral ng mabuti, magsikap upang makakuha ng award. Pagka-graduate ng high school ay kumuha ng course na related sa architecture. Ayan, ang ganda naman ng layunin ni Gabriel, no? Mag-aaral siya ng mabuti at magsisikap upang makakuha ng mga award. Napakagandang layunin yan dahil makikita natin dito kung gaano pinahahalagahan ni Gabriel ang kanyang pag-aaral o ang kanyang edukasyon upang makamit ang kanyang pangarap. Ayan, so wag mag-alala yung ibang hindi ko natawag sa pagbabahagi dahil babasahin ko naman ang lahat ng inyong nilagay dito sa ating online bulletin board pagkatapos ng ating klase. So, para sa ating susunod na gawain ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. So, itong maikling pagsusulit na ito ang susukat kung natutunan nyo ba o naunawaan ang ating naging talakayan ngayong araw. Isesend ko sa inyo ang link ng ating quiz. Ayan, no? Huwag kayong mag-alala dahil kung kayo ay nakinig naman sa ating talakayan, sigurado akong masasagot nyo ang ating pagsusulit. Ayan, maaari nyo nang i-access ang link ng ating maikling pagsusulit at sa oras na ma-access nyo ang link ay ganito ang itsura ng inyong short quiz. So, na-access na ba ng lahat ang ating pagsusulit? Ayan, naku, mukhang busy na ata sila sa pagsagot ng ating pagsusulit. So, meron lamang kayong 3 minuto upang tapusin ang inyong pagsusulit. Ayan, huling 2 minuto na lamang. Nawaing mabuti ang bawat katanungan. Ayan, so mukhang may mga nakakapagpasa na ng kanilang pagsusulit. Marami-rami na ang nakakapasa ng short quiz natin. Mayroon na lamang 1 minuto upang tapusin. Ang 30 seconds. Okay, 10 segundo. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating maikling pagsusulit.
Bago tayo tuluyang magpaalam para sa araw na ito, ibibigay ko muna ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay magsulat ng isang tula tungkol sa tema na aral ay gawing tulay tungo sa matagumpay na negosyo at hanap buhay. Ilalagay ninyo ang inyong tula sa inyong sariling Tumblr account. At ang tula na dapat ninyong isulat ay marapat na magkaroon ng 3 o higit pang saknong at malaya kayong pumili sa kung anong anyo ng tula ang inyong nais buuin. Ilalagay ninyo sa ibabang bahagi ng inyong tula ang hashtag kahalagahan ng pag-aaral upang makita ko ang ginawa ninyong mga tula. So para doon sa mga hindi pamilyar sa kung ano ang Tumblr account, narito ang isang halimbawa. So ito ang itsura ng isang Tumblr account para itong sarili mong website kung saan maaari kang mag-post ng iyong sariling mga sulatin, gaya na lamang ng tula. At ito ang halimbawa ng isang tula na aking isinulat. Nandito sa ibabang bahagi yung hashtag kahalagahan ng pag-aaral. So naunawaan ba ng lahat ang ating takdang aralin? Aba, syempre po. Ayan, mahusay. Ngayon, bilang pagtatapos ng ating klase ngayong araw, nais kong itatak ninyo ulit sa inyong mga puso't isipan kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Ang edukasyon ang magiging susi nyo sa inyong tagumpay at sana sa hinaharap magamit nyo ang inyong napag-aralan sa paghahanap buhay o pagnenegosyo. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at kami ang inyong mga guro. Ako si Teacher Jamie. At ako si Teacher Maynard. At paalam na sa inyong lahat. Magandang araw.